Kamusta po ang bawat isa sa atin? I pray and I hope na nasa mabuti kang kalalagayan at sa oras na to patuloy na buksan mo ang iyong puso, ang iyong isipan sa word na mapapakinggan mo at pakishare na po ito sa inyong Facebook wall, sa inyong mga mahal sa buhay para marami pa po ang maabot ng word of God. And don't forget na mag-engage po sa ating live streaming by commenting po sa ating comment box below. At magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa gabing ito. Patuloy naming iniimbitahan ang iyong presensya, ang iyong pagkilos o God sa kalagitnaan namin o God. Lord, pagpalain mo ang mensahe. Lord, maging kalakasan po ito, maging ilaw po ito o God sa mga taong nakikinig, Panginoon o God. And I pray o God na patuloy na ma-enlighten po sila at mapalakas po sila o God ng iyong salita. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw po yung magsalita para sa akin. I pray na lahat po na lalabas po sa aking bibig ay nanggagaling po sa inyong puso, O God. Takpan mo ko ng iyong glory, O God, at ikaw po yung mag-glorify, O God, sa gabing ito. Maraming salamat, O God. To God be the glory. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. So magandang gabi po ulit sa inyong lahat. At ang ating verse ngayong gabi ay makikita po sa Romans chapter 8, verse 28. So babasahin ko po siya sa NIV version. Mamaya po sa Tagalog, sa Magandang Balita. Sabi po dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog po, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. At ang title po nito, Good Things Come to Those Who Love God. Good things come to those who love God. So, ang tanong ko po sa oras na to, sino po ang nagmamahal po sa ating Panginoon? Kung ikaw ay nagmamahal po sa ating Panginoon, sa iyo ang message na to. Pero kung sa tingin mo ay hindi mo pa mahal ang Panginoon, sa iyo pa rin ang message na to dahil naniniwala ako na darating din ang araw ay mamahalin mo rin ang ating Panginoon dahil mabuti ang ating Panginoon. So, ang bawat isa po sa atin ay nagmamahal po kay Lord. So, may mga iba't iba po tayong level ng pagmamahal sa Kanya. Meron pong nagsisimula pa lang, merong sakto pa lang, at meron namang matindi talaga yung pagmamahal natin kay Lord. Saan ka doon? Pero, hindi natin pwedeng i-compare yung love ko kay Lord sa love mo kay Lord. Iba-iba tayo. Pero ang pinakamahalaga doon ay nagmamahal tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, in all things, God works for the good of those who love Him. Sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Kaya nga, good things come to those who love God. So, bakit good things come to those who love God? Kasi po, kapag nagmamahal po tayo kay Lord, ang nagiging purpose po ng buhay po natin is to love God and to love people around us. Agree po ba kayo doon? Ayun ba ang purpose ng buhay mo? Kapag nagmamahal ka kay Lord, ayan ang ilalagay na purpose ni Lord sa buhay natin ay ang mahalin natin siya at mahalin po natin ang taong mga nasa paligid natin at hindi po natin yun pwedeng paghiwalayin. Kaya kapag ang purpose po ay ang purpose po ng ating Lord, talagang mapapabuti po ang buhay natin dahil wala pong purpose na ibinigay po si Lord sa atin na mapapasama tayo, mapapariwara tayo, or ang buhay natin ay magiging masaklap. So, what are the good things can happen to those people who love God? What are the good things can happen to those people who love God? Ano ba yung mga magagandang mangyayari sa mga taong nagmamahal sa Diyos? Unang-una, good relationship with God. So magkakaroon siya ng mabuting relasyon po sa ating Panginoon. Ikaw ba gusto mo magkaroon ng magandang relationship kay Lord? Ayan. So ang bawat isa sa atin,
gusto natin na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Hindi lang sa tao, kundi unang-una po sa ating Panginoon. Sabi nga sa word niya sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." So, yung mga taong nagmamahal sa Panginoon, hindi po yan iniiwan po ng Lord. Sa lahat po ng gagawin natin, sasamahan po tayo ni Lord. At dahil alam po ng Lord na mahal po natin siya, gagawin niya na mabuti yung relationship natin sa isa't isa. At hindi po hahayaan ni Lord na yung relationship natin sa Kanya ay masira. Kahit mga may dumarating ng mga sitwasyon na pwedeng magpasira sa relationship natin kay Lord. Pero kapag alam ni Lord na mahal mo siya, hindi siya papayag na masira yung relationship natin sa Kanya, hindi pwedeng masira yun. Kaya yung unang-unang nangyayaring mabuting bagay sa buhay natin ay nagkakaroon tayo ng good relationship with God. Iba yun kapag meron tayong good relationship kay Lord. Lahat ay magiging maayos, lahat ay magiging maganda, lahat ay magiging mabuti po sa buhay po natin if we have a good relationship with God. Kaya, kamusta naman po ang relationship natin kay Lord? Ayan, napapabuti ba yung relationship natin kay Lord? Dapat po ang relationship natin sa Kanya hindi po papangit ng papangit. Ayan. Kundi ang relationship po natin kay Lord ay paganda ng paaganda, paangat ng paangat, at patindi ng patindi. So, number 2 po, what are the good things can happen to those people who love God? Pangalawa, good image. Ayan. So, good image. So, yung nagmamahal po sa Diyos, binibigyan sila ng magandang image ni Lord. Hindi lang basta maganda, kundi mabuting imahe. Hindi lang po ito yung sa panlabas na maganda at gwapo ka, kundi talaga mismo yung pagkatao mo. So, nagkakaroon ka ng panibagong pagkatao, mabuting pagkatao. Kasi iba po yung mabait sa mabuti. Yung mabuti kasi talagang nanggagaling po yun sa ikabuturan talaga ng puso natin. Ang lalim, di ba? So, kapag nakilala ka ng mga tao or ipapakilala ka ng Diyos sa mga tao na ikaw ay mabuting tao. So, you are a good image. You are a good testimony. At talagang kapag nakita tayo ng mga taong nasa paligid natin, tayo ay magiging magandang imahe sa kanila. Tayo ay magiging pagpapala po sa kanilang mga buhay. So, sabi nga sa Ezekiel chapter 36 verse 26, "I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh." Kapag nabago po at pinalitan po ng Diyos yung puso natin, ang kinalalabasan po nun, nagkakaroon tayo ng good image. Tama ba? Nagkakaroon tayo ng good image. Kaya naman talaga, pag may nakilala ka dati, tapos na-meet mo ngayon, diba, nagugulat sila na nabago ka na pala. Diba? Hindi sila makapaniwala na ganyan ka na pala ngayon. Dati ayaw mo kay Lord, ngayon ganyan ka na kay Lord. Dati yung buhay mo ganito, pero ngayon talagang binago ka ng Panginoon. Kaya napakaganda na nagmamahal tayo kay Lord. Kasi yung dati nating image or yung bad image natin before, nagiging good image na siya. Syempre, all glory to God. Napakabuti talaga ng Lord sa atin. So, pangalawa, ano ba yung good things na pwede pang mangyari po sa buhay natin? Good future. Magandang kinabukasan. Sabi nga sa word niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." So maganda po yung inilaan na future ng Lord po sa atin. So meron po tayong magandang kinabukasan po kay Lord. So, kasi pag na kay Lord ka, hindi ka mananatili sa kalagayan mo. Kung ano yung buhay mo noon, nga hanggang ngayon ay ganun pa rin. Hindi po. Ang plano po ng Diyos sa atin ay paganda ng paganda. Gumaganda, umaangat, nagle-level up. Talagang, meron talagang, sabihin natin na pagbabago talaga. Yung kinabukasan na yon na hindi lang tayo meron
good relationship kay Lord, hindi lang meron tayong good image sa Kanya, kundi maganda pa yung future natin. Yung mga dating hindi natin napupuntahan, ngayon napupuntahan natin. 'Di ba? Yung hindi natin nakakain dati, ngayon nakakain natin. So, yung dati wala tayong mga gamit na ganito, ngayon meron na tayo. So, talagang dati kapos na kapos tayo, ngayon pinagpapala tayo ng Panginoon. Kasi yun ang plano ng Lord sa atin, good future. Hindi niya hahayaan na manatili tayo sa kahirapan, hindi niya hahayaan na manatili tayo sa kakapusan, hindi niya hahayaan na manatili tayo sa kung ano yung dati ka ay hanggang ngayon ay ganun pa rin, walang pagbabago. Hindi po. Kaya nga good things come to those who love God, yung mga nagmamahal sa Panginoon ay meron talagang good future, mabuting kinabukasan. 'Di ba? Talagang umaangat, umaayos, gumaganda, nagle-level up talaga. So, nakikita mo ba yung sarili mo na talagang binago ng Lord, 'di ba? Nakita mo ba yung buhay mo na umaayos? Ayan, so praise God. So, pang-apat po, good things can happen to those who love God. Good people will surround you. Yan. Good people will surround you. So, palilibutan po tayo ng mga mabubuting tao. Yun. At si Lord po ang magpapadala po sa atin nun. Kasi napakahalaga po that we are surrounded with good people kasi makakatulong po yun sa atin para mapabuti rin po yung buhay po natin. Kasi sabi nga sa word niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Pero kung ikaw ay nagmamahal kay Lord, talagang bibigyan ka ng Diyos ng mga kaibigan, ng mga napapalibot sa'yo para mapabuti ka. Tama ba? Mahirap kasi pagkasama po natin ay mga toxic. Diba? Mahirap kasi kung ang mga kasama natin ay talagang hindi umaayon sa kalooban ng Panginoon. So, makakaapekto po ito sa atin. Minsan may mindset kasi na, hindi naman ako ganun, hindi naman ako gagayad sa kanila. Pero sabi nga sa word, 'di ba? Bad company corrupts good character. Kung sino 'yung lagi mong kasama, magiging ganun ka. Kaya si Lord hindi siya papayag na hindi maging maayos 'yung buhay natin. Kaya palilibutan niya tayo ng mga mabubuting tao, 'di ba? So paano ba malalaman kung mabuting tao 'yan? 'Di ba? Kapag binigyan ka ba, mabait sa ibinibigay lahat ng gusto mo, ay mabuting tao na 'yun. Ayan. So, para sa akin po, para malaman mo na mabuting tao po yan, ayan, pag-aralan mo yung buhay nila. Pag-aralan mo yung ugali nila. Pag-aralan mo yung mga actions po nila. Kung talagang mabuti yan. At higit sa lahat, ito po, gusto ko pong sabihin po sa inyo, para hindi po tayo ma-deceive, ayan, hindi po tayo maloko ng mga pakikitungo po sa atin ng tao. Malalaman po natin na mabuti ang isang tao kung mabuti po siya sa kanyang pamilya. Kung paano niya po itrato ang kanyang pamilya. Kasi 'di ba kapag nasa loob tayo ng bahay, pag magkakasama ang pamilya, talagang nilalabas natin kung sino yung totoong tayo. Kaya para po sa akin, at meron po tayong mamayang biblical reference para malaman natin na mabuting tao siya, is nagmamahal siya sa pamilya niya at talagang maganda po ang trato niya sa pamilya. Hindi pwede kasing mabuti ang tao sa atin, pero sa pamilya niya hindi siya mabuti, 'di ba? Kasi naniniwala po ako kung paano mo itrato ang pamilya mo, magiging ganon din ang trato mo sa mga taong nasa paligid mo. Tama ba? Kasi ang unang pagpapala na binigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin is family. Kaya nga sabi sa word niya, sa unang Timoteo chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Pag sinabi kasing kalinga, nandun yung pagmamahal, andun yung pag-aarugan, andun yung pagsuporta, lahat po. Kaya malalaman mo po na mabuting tao po yung sinasamahan mo. Ayan, mabuting tao yung nakasurround sa'yo kapag nagmamahal po siya sa kanyang pamilya. So, yan, good people will surround you. Diba? Iba talaga kapag surrounded tayo ng mga mabubuting tao.
Ayan, ikaw ba surrounded ka ng mabubuting tao? Ayan, napakabuti talaga ni Lord kasi siya yung naglalagay ng mga tao para sa atin kung saan mapapabuti tayo at makakatulong po sa atin. At panghuli naman po, good perception in life. Good things can happen to those who love God. Good perception in life. So, meron tayong mabuting pangunawa sa buhay. Kasi tayo po, yung mga nangyayari po kasi sa buhay po natin, kaya po nangyayari din po yan, depende po kasi kung anong perception mo sa mga nangyayari sa'yo. Kung paano mo nauunawaan yung mga nangyayari sa'yo. For example, may pinagdaanan ka ngayon, ano ba yung magiging response mo dyan? Ayan, kapag tama yung response mo, syempre magiging tama yung buhay mo. Pag pangit yung response mo, magiging pangit din ang mangyayari sa buhay mo. Kaya yung mga nagmamahal sa Panginoon, binibigyan niya ng mabuting pangunawa ni Lord. Hindi sila negative sa mga nangyayari. May mga negative naman nangyayari pero still, they are positive sa mga nangyayari. Alam nila na pagkatapos ng storm, meron talagang pagpapala. After ng storm, talagang merong buhos na pagpapala. Kaya tayo dumadanas din ng pagsubok is to test us, to change us. Diba? At yung may mabuting perception or may mabuting pangunawa sa buhay, sila po yung mga balance at sila po yung in order. Ayan. Ginagawa po nilang balance ang lahat. Diba? Gusto nila lahat ay maayos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, let all things be done decently and in order. So, kapag nagmamahal ka sa Panginoon, tuturuan tayo ni Lord na maging balanse sa buhay. Maging maayos yung buhay natin. Diba? Nauunawaan mo yung mga bagay-bagay, nauunawaan mo bakit pinagagawa ng Lord sa iyo yan, bakit inuutos ito ng ating mga gobyerno, ng ating mga leader, ng ating mga pastor, at kapag may mabuti kang pangunawa sa buhay, syempre puputi ka. For example, ngayon talaga sa ating nararanasan na pandemic, kahit ganito yung nangyayari na parang lahat na tingin na nila ay negative na itong pandemic. Pero pag nagmamahal ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng pangunawa diba? Bibigyan ka niya ng perception sa nangyayari. Kaya yung may good perception in life, talagang kahit meron siyang pinagdadaanan, meron siyang pagsubok, sasabihin niya, all things work together for good for those who love God. Kaya good things come to those who love God. So, take up ko lang, what are the good things can happen to those people who love God? Number 1, good relationship with God. Second one, good image. The third one is good future. Pang-apat po ay good people will surround you. At pang-lima po, good perception in life. At ang ating conclusion po, if you truly love God, you don't need to worry. God is working in your everyday life. His works are always good. Ulitin ko po, if you truly love God, you don't need to worry. God is working in your everyday life. His works are always good. Kaya, good things come to those who love God. So, yun lamang po, nawa, napagpala po kayo sa mensahe po ng ating Panginoon. At magsara po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa word na ibinigay mo sa amin sa gabing ito. Lord, salamat o God dahil patuloy mong ginagawang mabuti o God ang buhay namin o God. Lord, maraming salamat dahil patuloy mong pinapakita, Panginoon, na lahat ang nagmamahal sa inyo ay mapapabuti, Panginoon. At ang plano mo, Panginoon, sa buhay namin ay pawang mabuti lamang, Panginoon o God. Lord, maraming salamat o God sa mga taong nakinig, nagbigay ng time para makinig o God ng iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, patuloy na ipadama mo sa kanila o God ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pabor, ang iyong mga kagalingan o God sa kanilang mga buhay, Panginoon o God. Lord, I pray o God na ang buhay po ng bawat isa o God ay maging kagamit-gamit o God for the expansion of your kingdom, Panginoon o God. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal sa amin o God, dahil sa love mo o God
natututunan din po namin kayong mahalin, Panginoon, at i-appreciate po lahat sa buhay po namin, O God. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy kitang itinataas, dinadakil at niluluwalhati in the name of Jesus Christ. Amen.